Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, magpo-phone comparison tayo ng dalawang budget smartphone today, ang Tecno Spark Go 3 versus the Infinix Smart 20. Ano kaya ang magandang budget smartphone para sa'yo? Tara, pag-usapan natin. So yun na mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin yung dalawang mabenta na smartphone today, which is a Tecno Spark Go 3 and the Infinix Smart 20. So itong mga to ay syempre ang bebenta po ng mga predecessor nito. So predecessor nito is a Tecno Spark Go 2, ang predecessor nito is the Infinix Smart 10. And for today's video, pag-uusapan nga natin itong dalawang smartphone na to. Ano ba ang pinagkaiba nila? Ano ba ang magandang choice para sa mga consumers natin? Syempre, marami pong naguguluhan dito sa dalawang smartphone na to kung anong bibilin nila, kasi to be honest, hindi po sila nagkakalayo ng presyo or parang the same lang din sila ng price. So I think for the 4GB 128 na dalawang smartphone na to ay pumapalo ng 5,500 pesos, and yung 4GB 64 ay pumapalo ng 4,500 pesos. So ito po sila mga idol. Ayan. And ang magandang balita dito sa ating product link, dito sa view products natin, mura nyo lang makukuha ito, Infinix Smart 20 and the Tecno Spark Go 3. So usually nasa 4,000 plus lang sila, at meron pa tayong special voucher pag dito kayo bumili sa ating product link. Kaya parati ko pinupush dito kayo bumili sa ating product link dahil mura nyo lang makukuha itong Infinix Smart 20 at itong Tecno Spark Go 3. Again, yung sasabihin nating difference sila sa isa't isa ay based sa opinion ko and based sa observation ko, and sana makatulong po ito sa mga consumers natin kung nagde-decide kayo bumili nitong dalawang smartphone na to. So nakakatuwa lang na ngayong 2026 ang dami pong nagsisilabas ang mga smartphone na very affordable at maganda rin yung specs na ino-offer for its price. As you can see, when it comes sa kanilang design is very naman sila, identical sa mga iPhone design ngayon. Ito pong Tecno Spark Go 3 is parang iPhone 17 lookalike, and itong Infinix Smart 20 parang iPhone 17 Pro Max lookalike dahil dito sa silhouette ng kanyang camera module. So next mga idol is gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa, kung ano ba ang magandang i-purchase dito sa dalawang smartphone na to, the Tecno Spark Go 3 ba or the Infinix Smart 20. Unang-unang pag-usapan muna natin is of course yung overall screen quality nila. So when it comes sa display nila, resolution wise, parehong-pareho. HD Plus 720p po sila pareho, at pareho rin silang 120Hz screen refresh rate. Same din sila na meron malaking screen size. Mas malaki lang ng konti yung screen size ng Infinix Smart 20, 6.78 inches compared sa 6.75 inches na ma-offer ng Tecno Spark Go 3. So lobat kasi yung Tecno Spark Go 3 natin. At ang pinaka main difference sila is of course yung kanilang notch display. Ayan o. So sa Tecno Spark Go 3 kasi mga idol, meron po itong lobat kasi. Meron itong notch display. Ayan no. Notch display compare sa punch hole display na ma-offer ng Infinix Smart 20. Again, ito pong Tecno Spark Go 3 na downgrade ang kanyang notch, ang kanyang display compare sa punch hole display na meron sa Tecno Spark Go 2. So very disappointing na nag-downgrade sila when it comes sa display. I don't know why, siguro dahil sa full Android, pero ito nagawa nga nila hindi mag-downgrade ng display pero full Android na rin ito. Yun lang naman ang advantage nito ngayon ni Infinix Smart 20 when it comes sa display is meron siyang punch hole, compare dito is notch. Again, yung sinabi kong advantage hindi naman siya kumbaga big disadvantage ng Tecno Spark Go 3, kasi yung iba wala namang pake kung notch, wala namang pake iba kung punch hole, pero syempre in today's time, in today's innovation, kailangan mag-adapt din ng natin ng mga brands. Naintindihan ko siguro kung yung Tecno Spark Go 2 notch din pero hindi punch hole na yun, tapos dinowngrade pa, at yan yung isang magiging nakakalungkot lang na factor dito sa Tecno Spark Go 3. Pero when it comes sa kanilang needs of brightness, almost same din naman itong dalawang smartphone na to. Nasa average level yung kanilang display quality or yung screen brightness quality. Next, yung operating system. So, sa operating system, clear winner dito ang Infinix Smart 20 dahil ito ay merong Android 16 out of the box. Sa Tecno Spark Go 3 po is Android 15 out of the box. And good news, both smartphone ay support na po ng full Android operating system. So goodbye na tayo sa Go Edition ngayon. Full Android na po itong dalawang smartphone na to, na which is very good. So which is na napakagandang move sa Infinix at sa Tecno na finally mga ganitong murang smartphone hindi na sila nag-Go Edition. Kasi yung mga processor na meron dito sa dalawang smartphone na to,
kayang-kaya pong i-handle ang full Android operating system. So, all goods na dito sa dalawang smartphone na to dahil naka-full Android na sila. Next mga ka-J-Vlog is sa kanila, kaya yon. Another advantage na naman ng Infinix Smart 20 when it comes to operating system. Next is sa processor. So, sa processor, magkaiba MediaTek versus Unisoc. Ito ay very popular na Unisoc T7250. Ito is the MediaTek Helio G81 Ultra, G81 Ultimate. So, when it comes sa processor, mga ka-J-Vlog, itong dalawang smartphone na to, hindi po sila mabagal. Maganda rin silang gamitin sa mga day-to-day tasks or sa mga gaming, mga budget gaming device. Pwede rin itong dalawang smartphone na to. And the good part dito sa Infinix Smart 20 and sa Tecno Spark Go 3, yun nga, mura sila. Tapos hindi sila mabagal. When it comes sa clock speed, mas lamang lang itong G81 kasi nasa 2.0 GHz versus 1.8 GHz. CPU naman, Mali G52 MP2, Mali G57 MP1 siya. So when it comes sa processor, again, hindi sila nagkakalayo ng performance. Both ay okay na okay for its price. Kaya for me, tie sila sa ganyang senaryo. Pero I know yung mga ibang consumers natin, mas pinipprefer ang iba, minsan Unisoc, mas pinipprefer MediaTek, kaya na bahala. Pero for me, based sa paggamit ko sa kanila sa parang mga basic task lang, it can do the job. Kaya okay na okay sila at hindi sila mabagal. Kaya for me, pantay sila when it comes sa processor. Next sa camera mga idol. So when it comes sa camera, both ay meron lang sinasabi, tawagin na nating single camera. Kasi itong si Infinix Smart 20, sinasabi nila dual rear camera to. Pero in reality, yung pangalawang camera nito is aux lens lang naman. Ito, yung pangalawang bilog na yan is IR blaster. So magko-compare tayo ngayon sa main camera nila na 8 megapixel versus 13 megapixel. Pero in reality naman, hindi naman tayo talaga tumitingin sa taas na megapixel ng isang main camera. Based on my observation while taking photos dito sa dalawang smartphone na to, pantay lang naman eh. Pareho sila ng quality for a budget smartphone na 4,000 pesos. Yung quality nila pwede na. Okay? So, syempre, again, for cut action. Pero syempre, specs wise, panalo dyan ng Tecno Spark Go 3 dahil lamang siya when it comes sa megapixel ng camera. Pero sa front-facing camera, pareho lang sila na 5 megapixels, ay 8 megapixels. Next sa speaker, so sa speaker, medyo nakaka-disappoint dahil pareho silang single speaker. Ayan, single speaker at pareho silang nasa taas yung placement, wala dito sa baba. So wala silang any advantage sa ganyang scenario. Next sa battery. So sa battery and fast charging rate, medyo nakakatawa kasing advantage nila sa isa't isa. So sa battery, mas lamang lang ng konti ang Infinix Smart 20. Sa fast charging rate, mas lamang lang ng konti ang Tecno Spark Go 3. Sabihin na nating tie na lang sila sa ganyang aspect. Kasi dito, lamang siya ng battery, 5200. Ito, 5,000 mAh. So, sa ganyan aspect, yung 200 mAh, yes, malaking tulong yan. Pero, hindi naman siya ganun kalaking advantage sa Tecno Spark Go 3. Pareho rin naman sila na makunat ang battery. All goods tayo dyan. Sa charging rate ngayon tayo. Ito, nakaka-disappoint sa Infinix Smart 10 dahil 10 watts lang to. Ito, all goods naman 15 watts. Pero, out of the box, pag bibili nyo to, ang charger po na included nito is 10 watts po. Kaya bibili pa kayo ng charger. So, makaka-charge lang kayo ng mabilis ng konti dito sa Tecno Spark Go 3. Dito nakaka-disappoint, 10 watts siya. So, sa battery, panalo dyan ng Infinix Smart 20. Sa fast charging rate, panalo dyan ng Tecno Spark Go 3. When it comes sa RAM at ROM, mga ka-J-Vlog, both smartphone ay pareho naman ang ino-offer. 4GB 64 at 4GB 128GB of internal storage. Kaya, yun. Again, for me, I suggest go for the 4GB 128. Mas better, mas marami kayo malalagay compare sa 64GB. Kung makuha nyo yung 4GB 64 sa halagang 3,000 plus goods, pwede yan mga J-Vlog. Doon lang siguro yung time na medyo magiging okay yung 64GB pag nakuha nyo ng 3K. Pero pag 4K, medyo hindi siya, alam mo, pwede kasi sa 4K kasi nakakuha na tayo ng mga 120GB which is ma-offer din naman ng second variant ng dalawang smartphone na to. At when it comes sa IP rating, same link sila, IP64, water and dust resistant. Pero to mga ka-J-Vlog, ang tanong, ano ba ang mas better design? To be honest, pareho maganda design nila. Pareho maganda rin yung jelly case na included. Ayan, di ba? Say goodbye na tayo sa transparent na jelly case na naninilaw. Pero when it comes sa design, both smartphone ay maganda. Pero kung gusto nyo talaga ng smartphone na mukhang iPhone 17 Pro Max, go for this one. Kasi yung kulay orange neto, iPhone 17 Pro Max talaga siya ang peg, yung sunlight orange. Tapos ito, yung pagka-lavender ng iPhone 17, kuwang-kuwa rin netong ng Tecno Spark Go 3. Kaya when it comes sa color options, marami silang ma-offer ng mga gandang colors. Sa design, pareho sila na, alam mo yon,
parang sa thickness, hindi sila nagkakalayo mga idol. Hindi naman sila nagkakalayo ng thickness and pareho silang matte finish overall. Kaya for me, when it comes sa design, tie din ang Infinix Smart 20 at ang Tecno Spark Go 3. Pero yun mga ka-J-Vlog, syempre nasa preference nyo pa rin yan kung anong choice nyo between dito sa dalawang smartphone na to. And hopefully, yung mga sinabi kong advantages sila sa isa't isa, nakatulong po sa inyo kung nagde-decide kayo between the Infinix Smart 20 and the Tecno Spark Go 3. Mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, ano ba ang magandang bilhin? Tecno Spark Go 3 ba or the Infinix Smart 20? So, kung tatanungin, as a consumer, syempre, pareho sila maganda to be honest. Pareho ko na try, pareho ko na test sa gaming, sa camera. For its price of 4,000 pesos, sulit itong dalawang smartphone na to. Pero syempre, may nangingibabaw pa rin na specification at may panalo pa rin, kumbaga, dito sa dalawang smartphone na to. Overall, for me, ang panalo talaga is the Infinix Smart 20. Bakit? Unang-una, naka-punch hole to compare dito na downgrade yan sa Tecno Spark Go 2. Hindi din downgrade yan sa Infinix Smart 10. Second, operating system. Nakikinig si Infinix, especially sa mga consumer sila, na yun, good news, Android 16 kahit na early 2026 pa lang. Eto, early 2026 saka Android 15 na yan pa rin yung format ng mga ibang brands pag naglalabas ng smartphone na medyo maaga. Pero good news dito sa Infinix Smart 20, full Android 16 na po ito ang ka-J-Vlog. Yun yung magiging buying decision talaga ng mga consumers natin dito sa Tecno Spark Go 3 and the Infinix Smart 20, yung operating system. Since itong dalang smartphone na to ay walang any track record when it comes sa software update ng mga murang smartphone, kumbaga. Kaya syempre yung ibang consumers natin, doon na ipupush sa, kumbaga sa doon na nila ipupush yung matagal na operating system. Syempre, when it comes sa longevity, mas okay to dahil naka Android 16 na to. Pero no worries, itong Android 15 matagal din naman siya mga ka-J-Vlog. Yun lang naman ang magiging deal breaker sa dalawang smartphone na to, kumbaga. Siyempre, when it comes sa Infinix Smart 20, better battery performance, 5200, and dito is 5000 mAh battery capacity. I know marami na disappoint talaga dito sa Tecno Spark Go 3 kasi major downgrade ang nangyari sa Tecno Spark Go 2. Again, yung processor, kayo na mamimili dyan kung gusto nyo ng G81 or Unisoc 7250, pero when it comes sa performance, pareho namang maganda, parehong mabilis, at hindi naman po sila mabagal for a 4,000 pesos smartphone. Kung gusto nyo makuha ng napakamura at bagsak presyo lang itong Tecno Spark Go 3 at Infinix Smart 20, dito lang po kayo bibili sa ating product link. Ayan, tinuturo ko na po dyan. Bagsak presyo lang itong dalawang smartphone na to. At syempre, meron pang special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos off. Kung ako tatanungin, pag pipiliin ako sa dalawang smartphone na to, syempre, for me, I'll go for the Infinix Smart 20. For me, mas better yung ibang specs na ito compare sa Tecno Spark Go 3. So, hopefully mga ka-J-Vlog, nakatulong ito sa inyo. At add to cart nyo na kung anong gusto nyo. Tecno Spark Go 3 ba? At Infinix Smart 20, panigurado, alin man dito sa dalawang smartphone na to ang bibili nyo. Sulit na sulit ang inyong hard-earned.